Biglang nagising si Champa, nanginginig ang kanyang katawan at hindi maayos ang kanyang paghinga. Parang muling bumalik ang isang bangungot sa pinakamasamang oras pa. Buwisit, bakit ngayon pa? Bulong niya sa sarili. Bakit bumalik na naman ang panaginip na to? Ngunit bago pa niya lubos na maunawaan ang nangyayari, isang matinding liwanag ang sumabog sa labas ng kanyang palasyo. Sa labas, si Caulifla ay nakatayo ng nakapikit, buong pokus ang isip. Hindi ito simpleng pagsasanay sa lakas, ito ay laban sa loob ng kanyang sariling isipan. Pinilit niyang sundin ang instruction. Unti-unting nabuo ang enerhiya sa paligid niya, ngunit bigla itong naglaho. Mabilis niyang iminulat ang kanyang mga mata, halatang nabigo. Buwisit, ilang daang beses ko nang sinubukan ito pero wala pa rin. Galit niyang sabi. Huminga siya ng malalim. Sige, palitan natin ang paraan. Baka ang pagsasanay sa ilalim ng matinding pressure ang makapaggising ng tunay kong instinct. Muling nagningning ang kanyang mga mata, puno ng determinasyon. Ngunit bago pa man magsimula ang lahat, isang malamig at matalim na boses ang pumutol sa katahimikan. Tigil! Biglang lumitaw si Champa. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang kanyang presensya, mas mabigat, mas seryoso. Tapusin na ang pagsasanay na ito. Wala nang karagdagang pagsasanay. Nagulat si Caulifla. Ano? Pero kailangan kong maabot ang Ultra Instinct. Mabilis niyang sagot. Hindi mo ba nakita kung paano nalampasan ni Goku ang napakalalakas na kalaban noong Tournament of Power? Kung matututunan ko ito, mas lalakas ang ating universo. Ngunit nanatiling tahimik si Champa. Makalipas ang ilang segundo, naglabas siya ng enerhiya mula sa kanyang kamay, inatake niya si Caulifla at direktang pinakawalan ang pag-atake rito. Nawala ang kanyang transformation at nanatili siyang nakahiga na parang wala ng malay. Lumaki ang mga mata ni Vados. Lord Champa, ano ang ginawa ninyo? Akala ko tutulungan natin sila. Ngunit agad siyang pinatigil ni Champa. Sapat na, Vados. Wala nang ibang pag-uusapan. Mas naging seryoso ang kanyang tinig. Dalhin mo ako sa Universe 7. Kailangan kong makausap si Biros. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Vados na may kakaiba. Hindi basta-basta ang naging desisyon ni Champa. Parang may lihim siyang itinatago. Parang may mahalagang bagay na hindi niya sinasabi. Samantala si Caulifla ay iniwan nilang nakaupo habang unti-unting bumabawi ng lakas. Akala mo ba dito na nagtatapos ang lahat? Mahina niyang bulong. Ikinuyom niya ang kanyang kamao at nagningning ang kanyang mga mata sa determinasyon. Hindi mahalaga kung ilang beses akong mabigo. Hanggat may pagkakataon akong lumakas, hindi ako titigil sa paghahanap ng kapangyarihang lampas sa aking mga limitasyon. Lumipas ang ilang panahon mula nang matapos ang Tournament of Power. Marami ang nag-isip na tapos na ang lahat at bumalik na sa normal ang mga bagay. Ngunit hindi iyon ang nangyari. Sa Earth, isang bagong hangarin ang unti-unting umusbong sa puso ng mga Saiyan. Sa isang malawak na lugar ng pagsasanay, walang tigil ang pag-iensayo ni Goten at Trunks. Ang kanilang mga galaw ay mabilis at puno ng lakas, na para bang sinusubukan nilang lampasan ang kanilang mga limitasyon sa bawat sandali. Mula sa dikalayuan, tahimik silang pinagmamasdan ni Goku. Hindi lamang siya nanonood. Pinag-aaralan niya ang bawat kilos, bawat pagkakamali, at bawat pag-unlad ng dalawang batang mandirigma. Biglang nagbanggaan ang kanilang mga enerhiya at lumikha ng malakas na pagyanig sa paligid. Ngunit ilang sandali pa, itinaas ni Goku ang kanyang kamay. Sapat na muna, sabi niya habang nakangiti. Malaki na ang naging progreso ninyo. Hindi biro ang antas na naabot ninyo sa maikling panahon. Agad na lumapit si Goten. Papa, gusto naming umabot sa susunod na antas. Handa na kami para sa mas matinding pagsasanay. Tumungo naman si Trunks. Tama siya. Pakiramdam ko kaya pa naming mas lumakas. Napangiti si Goku sa kanilang kasabikan. Maganda ang determinasyon ninyo, pero hindi puro pagsasanay ang kailangan para lumakas. Kailangan din ng pahinga. Hinawakan niya ang kanyang tiyan at natawa. At higit sa lahat, gutom na ako. Ngunit bago pa sila makapag-usap ng mas matagal, may kakaibang presensya ang biglang lumitaw. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Goku. May pamilyar siyang naramdaman. Paglingon niya, nakita niya ang isang tao na matagal na niyang hindi nakikita.
Caulifla. Gulat niyang sambit. Lumapit ito na may kumpiyansang ngiti. Matagal na nga mula noong huli tayong nagkita, sabi niya. Nagtaka si Goko. Ano ang nagdala sa iyo dito? Mas lumawak ang ngiti ni Caulifla. Sabihin na nating may mahalaga akong dahilan kung bakit ako naparito. Naglakbay si Caulifla ng napakalayo para sa iisang layunin lamang. Goko, gusto kong matutunan ang Ultra Instinct. Ilang beses na akong nagsanay kasama si Vados pero hindi ko pa rin ito naaabot. Ano ba talaga ang sikreto? Napangiti ng bahagya si Goko bago sumagot. Hindi madali ang Ultra Instinct. At saka, kakatapos lang namin ng matinding pagsasanay. Maaari kitang turuan pero hindi ngayon. Hindi agad sumuko si Caulifla. Pakiusap, Goko. Narinig ko na si Vegeta ay nagtuturo kay Kaba sa Universe 7. Bilang kapwa Saiyan, gusto ko ring matuto mula sa iyo. Sandaling tumahimik si Goko bago tumango. Sige, pero tandaan mo, ang pag-abot sa Ultra Instinct ay hindi basta-basta. Kailangan mong maranasan ang sukdulang pagsubok, pisikal man o mental. Nagawa ko lang itong maabot dahil itinulak ako ng matinding presyon noong Tournament of Power. Kapag wala ang tunay na panganib at matinding hamon, mahirap itong makamit. Napaisip si Caulifla. Kung ganoon, paano ko malalaman kung sapat na ang presyong kailangan ko? Sa halip na sumagot, lumingon si Goko kina Goten at Trunks. Goten? Trunks? Pakikuha nga ng maraming senzu beans. Nagulat si Caulifla. Ngunit nagpatuloy si Goko. Dahil simula ngayon, magiging mabigat ang pagsasanay mo. Walang pahinga sa loob ng maraming oras. Mauubos ang lakas mo ng paulit-ulit at kakailanganin mong bumangon sa bawat pagbagsak. Doon nagsisimulang lumakas ang isang mandirigma. Hindi na nag-aksaya ng oras sina Goten at Trunks. Sa isang kisap mata, lumipad sila ng napakabilis patungo sa Koren Tower upang kunin ang mga senzu beans. At ngayon, ang tanong, handa na nga ba si Caulifla sa mga susunod na mangyayari? Dahan-dahang ipinikit ni Goko ang kanyang mga mata. Pagmulat niya, agad na lumitaw ang kanyang Ultra Instinct. Nagtaka si Caulifla sa biglaang pagbabago ng kanyang aura. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Kalmadong tanong ni Goko. Hindi agad nakasagot si Caulifla. Sa halip, itinuon niya ang kanyang isip at inilabas ang pinakamalakas na anyong natutunan niya sa ilalim ng pagsasanay ni Vados. Isang bugaw na enerhiya ang sumabog sa paligid niya. Ito na ang pinakamataas na anyo na kaya kong maabot sa ngayon. Buong kumpiyansang sabi niya. Ngumiti si Goko. Kung ganoon, ipakita mo sa akin ang buong lakas mo. Sa isang kisap mata, naglaho ang distansya sa pagitan nila. Nagbanggaan ang kanilang mga kamao sa bilis na halos hindi makita ng ordinaryong mata. Ngunit ang tunay na tanong ay ito, simpleng pagsasanay lang ba ang laban na ito, o simula na ng mas malaking pangyayari? Habang sabik si Caulifla na subukan ang kanyang lakas, hindi niya alam na may nakaambang panganib na maaaring magbago sa kapalaran ng mga universo. Samantala, sa ibang bahagi ng universe, mahimbing na natutulog si Beerus. Ngunit sa kanyang panaginip, isang sinaunang nilalang ang muling nagpakita, isang nilalang na matagal nang nakalimutan ng kasaysayan. Biglang nagising si Beerus. Nanlaki ang kanyang mga mata at bumilis ang kanyang paghinga. Ngunit hindi siya nag-iisa. Nakatayo sa kanyang harapan si Champa, at halatang nababalot din ng pag-aalala. Beerus, mabigat na sambit ni Champa. Nakita mo rin ba siya? Hindi makapagsalita si Beerus, nanginginig at parang takot na takot. Bago pa sila makapagsalita muli, isang malalim at sinaunang tinig ang umalangaw-ngaw sa kanilang paligid, na para bang nagmumula sa kailaliman ng panahon. Talagang nakakadismaya kayo, Beerus at Champa. Isang napakalalim at nakakatakot na tinig ang umalangaw-ngaw sa paligid. Agad na naramdaman ng dalawang God of Destruction ang matinding presyon mula sa presensyang iyon. Napakahina na ninyo. Ipinagkaloob ko sa inyo ang kapangyarihan ng pagkawasak upang mapanatili ang kaayusan, hindi upang maging malambot at magpadala sa emosyon. Nanatiling kalmado si Beerus, ngunit baka sa kanyang mukha ang pag-aalala. Panginoon, nasaan kayo? Tanong niya. Napakaraming panahon na ang lumipas mula nang huli naming maramdaman ang inyong presensya. Makalipas ang ilang sandali, muling nagsalita ang mahiwagang tinig. Hindi ako nawala.
Mula pa noon ay binabantayan ko ang bawat kilos ninyo. Tahimik akong naghihintay habang lumilipas ang mga panahon. Napalunok si Champa habang nakikinig. Dahan-dahang naglakad ang dalawang God of Destruction, tinungo ang lugar kung saan nila naririnig ang boses ng sinaunang Diyos. Nagpatuloy ito sa pagsasalita. Ngunit ngayon, may dahilan upang muli akong kumilos. Lumilihis na kayo sa inyong tungkulin. Hinayaan ninyong lumapit sa ipinagbabawal na kapangyarihan ang mga nilalang na hindi dapat magkaroon nito. Agad na yumuko si Biras. Patawarin ninyo kami. Hindi na ito mauulit. Maging si Champa ay nagpakumbaba rin. Gagawin namin ang anumang iuutos ninyo. Natahimik ang paligid bago muling nagsalita ang tinig. Isang pagkakataon na lamang ang ibibigay ko sa inyo. Lalong bumigat ang tensyon. Pigilan ninyo ang pag-angat ng mga sayan, lalo na si Goko. Nagkatinginan sina Biras at Champa. At bago tuluyang mawala ang presensya ng nilalang, isang maitim at misteryosong enerhiya ang lumitaw sa kanilang harapan. Bilang huling pagkakataon, ipagkakaluob ko sa inyo ang bahagi ng kapangyarihang ito. Huwag ninyo akong biguin. Dito ay tuluyan nang nawala ang misteryosong nilalang. Kitang-kita ang pag-aalala sa mukha ni Champa. Biras, ano na ang gagawin natin? Mukhang nasa alanganin tayo. Hindi natin inaasahang may nagmamasid pala sa atin sa buong panahong ito. Hindi agad sumagot si Biras. Tahimik siyang nag-isip hanggang sa magkaroon siya ng isang ideya. Sa tingin ko, masyado tayong nadala sa pakikialam sa mga pangyayari sa mundo ni Goko. Maaaring iyon ang dahilan kung bakit napunta sa atin ang atensyon ng mas mataas na kapangyarihan. Nag-aalalang sumagot si Champa. Pero paano kung malaman ito ni Zeno? Maaari tayong humarap sa mabigat na kaparusahan. Malamig na tumugon si Biras. Huwag kang mag-alala. May kilala akong maaaring humawak sa sitwasyong ito para sa atin. Nagtatakang tanong ni Champa. Sino siya? Bahagyang ngumiti si Biras. Sumunod ka sa akin. Agad na nagtungo ang dalawang God of Destruction sa nilalang na tinutukoy ni Biras, kasama ang kanilang mga anghel. Doon, magkatabing nakatayo sina Biras at Champa habang nakaharap sa isang pamilyar na nilalang. Siya ay si Frieza. Direktang nagsalita si Biras. Tinawag ka namin dito dahil matagal nang may kaugnayan ang iyong kapalaran sa mga sayan. May isang sitwasyong kailangan nating ayusin bago ito tuluyang lumaki. Agad namang sumingit si Champa. Ikaw ang hahawak sa misyong ito. Kapalit nito, bibigyan ka namin ng isang gantimpalang hindi mo basta-basta tatanggihan. Lumapit si Biras habang umiikot sa kanyang kamay ang kakaibang enerhiyang ibinigay sa kanya ng sinaunang Diyos. Masdan mo ito, sabi niya. Isa itong natatanging kapangyarihan na maaaring magpalawak sa iyong kasalukuyang mga kakayahan. Ngumiti si Frieza, ngunit may kakaibang kahulugan ang ngiting iyon. Kahanga-hanga. Sino ang mag-aakalang magkakaroon tayo ng pagkakataong magtulungan balang araw? Matagal ko nang gustong sukatin kung hanggang saan na ang narating ni Goko. Muling nagsalita si Biras. Gamitin mo ang kapangyarihang ito ayon sa iyong pamamaraan. Ang mahalaga ay mapigilan mo si Goko at ang kanyang mga kasama bago pa sila maging mas malaking suliranin. Tahimik na pinagmasdan ni Frieza ang enerhiyang umiikot sa kanyang kamay. Para sa iba, isa lamang itong kakaibang kapangyarihan, ngunit para sa kanya, isa itong pagkakataong matagal na niyang hinihintay. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Paparating na ako, Goko. Samantala, makalipas ang ilang sandali, umalis sina Biras at Champa sa lugar. Tahimik namang nagmamasid sina Whis at Vados. Biglang nagsalita si Biras. Whis, pumunta tayong lahat sa planet Earth. Halata sa mukha ni Whis ang pagtataka, pero hindi na siya nagtanong, bagkus sumagot lang siya sa mahinang tinig. Masusunod Lord Biras. Sa planet Earth. Hingal na hingal si Caulifla habang mahina niyang sinabi, mas matindi ito kaysa sa inaasahan ko. Kalmadong pinagmamasdan siya ni Goko. Huwag kang mag-alala, papunta na dito sila Goten at Trunks. Sabi ni Goko sa mababang tinig. Ngunit biglang nakaramdam si Goko ng isang pamilyar na enerhiya. Nagulat si Goko. Frieza, ano ang ginagawa mo rito? Ngumiti si Frieza. Anong klaseng tanong iyan, Goko? Malinaw naman ang sagot. Ikaw ang pakay ko.
Ang Ultra Instinct na ipinakita mo ay hindi maaaring baliwalain. Kalmado ring ngumiti si Goku. Mukhang handa ka na para sa laban. Sana ay nag-evolve ka rin ng sapat upang makasabay sa akin. Ngunit hindi sumagot si Frieza. Sa malamig na tinig ay sinabi niya, sa tingin ko ay naghihintay ka ng Senzu Beans. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at biglang lumitaw ang isang supot ng Senzu Beans. Pagkatapos ay ngumiti siya ng nakakaloko. Hayaan muna nating maibalik ang babae sa kanyang buong kondisyon. Pagkatapos nito, sisimulan na natin ang laban. Kinuha ni Goku ang Senzu Beans mula kay Frieza, saka humarap kay Caulifla. Ituloy na natin ang training ngayon, Caulifla. Ngunit sa sandaling iyon, isang nakakagulat na pangyayari ang naganap. Mas mabilis pa sa kayang maunawaan ng mata, isang sinag ng liwanag ang pumihil sa katahimikan ng kawalan. Tinamaan si Goku mula sa likuran. Nahulog mula sa kanyang kamay ang Senzu Beans. Tumigil ang buong eksena sa harap ng mga mata ni Caulifla, parang hindi siya makapaniwala kung totoo ba ito o nilalaro lang siya ng kanyang paningin. Totoo ba ito? Oo, totoo ang lahat ng ito, sagot ni Frieza. Gamit ang isang misteryosong itim na kapangyarihan, isinagawa niya ang isang atakeng walang sino man ang nakakita o nakapaghanda. Tuluyang bumagsak si Goku sa lupa dahil sa matinding sakit. Anong ginawa mo, Frieza? Demonyo ka, bakit? Dahan-dahang lumapit si Frieza, kalmado ang mga hakbang, parang walang nangyari. Goku, pagkatapos ng lahat ng laban natin, nagtitiwala ka pa rin sa akin. Hindi ka nagbago, at iyon ang iyong kahinaan. Tinapakan niya ang dibdib ni Goku at idiniin ito ng malakas. Naputol ang hininga ni Goku sa sakit. Sumigaw siya, ngunit hindi tumigil si Frieza. Hindi ba ito nakakahiya? Malamig na sabi ni Frieza. Ang pinakamalakas mong anyo, hindi man lang nakapihil sa isang simpleng atake sa normal kong anyo. Lalo pang diniin ni Frieza ang kanyang daliri, at lalo pang lumalim ang sakit na nararamdaman ni Goku. Hindi na ito matiis, at ramdam na ang papalapit na katapusan ng kanilang laban. Sa sandaling iyon, unti-unting nabuo sa dulo ng daliri ni Frieza ang madilim na enerhiya, at malakas niyang sinabi, ito na ang katapusan mo. Ngunit sa mismong sandaling iyon, pilit na itinaas ni Goku ang kanyang ulo at napansin sa kalangitan ang dalawang figurang tahimik na nagmamasid. Agad itong nakilala ni Caulifla, sina Beerus at Champa, at doon niya napagtanto na tila may mas malalim na plano sa likod ng lahat. Sa kabila ng pagod at sugat, mariin niyang kinuyam ang kanyang kamao. Tumakas ka na, Caulifla, dalhin mo ang Senzu Beans. Sabi ni Goku sa mahinang boses na halatang hirap magsalita. Ngunit hindi ito nakinig. Nanatili siya sa kanyang kinatatayuan, habang mas nangingibabaw sa kanya ang hangaring maabot ang Ultra Instinct kahit pa tila nawawala na ang pag-asa. Sa sandaling muling itinaas ni Frieza ang kanyang daliri, lalo pang lumakas ang madilim na enerhiya, ngunit sa isang iglap, nagbago ang buong kapaligiran. Nayanig ang lupa sa ilalim nila. Doon, nagsimulang lumabas ang kakaibang enerhiya mula sa katawan ni Caulifla. Hindi lamang sa lugar na iyon ito naramdaman, kundi kumalat sa buong mundo. Sa iba't ibang bahagi ng planet Earth, naramdaman ng lahat ang hindi pangkaraniwang presensya. Sa bahay ni Bulma, napatingala si Gohan sa kalangitan at nagtaka sa bigat ng pakiramdam na iyon. Sa tabi niya, sinabi ni Piccolo, may nangyayaring hindi normal, parang may gumigising na bagong kapangyarihan. Pagkatapos noon, isang malakas na sigaw ang umalangaw-ngaw sa buong kalangitan, ang sigaw ni Caulifla. At sa sandaling iyon, ramdam ng lahat na may bagong puwersang unti-unting nagigising dahil sa matinding pressure at emosyon, isang palatandaan ng paglapit sa Ultra Instinct. Ang nangyayari ay lampas na sa normal na pagsasanay, at baka hindi nakayanin ng Earth ang bigat ng enerhiya na inilalabas nila. Sabi ni Krillin, na halatang bakas ang pag-aalala sa kanyang muka. At sa sandaling iyon, nangyari ang hindi inaasahan, naabot ni Caulifla ang Ultra Instinct. May luha pa sa kanyang mga mata, ngunit ganap na nagbago ang kanyang tingin at presensya. Sa kalangitan, nanlaki ang mga mata ni Beerus at Champa. Naalala nila ang sinaunang babala, na kapag tatlong sayan ang makaabot sa Ultra Instinct, mababasag ang selyo ng mga sinaunang kulungan. Mabilis na sumigaw si Beerus, ngayon na. Tapusin mo na si Goku. Ngunit huli na ang lahat.
Sa isang iglap, nawala si Caulifla sa kanyang kinatatayuan. Isang tahimik at eksaktong galaw, isang suntok na halos hindi nakita ng mata ang sumunod. Tumagos ito kay Frieza, at nag-iwan ng malalim at nakamamatay na sugat sa kanyang dibdib. Nanlaki ang mga mata ni Frieza sa matinding gulat habang unti-unting humihina ang kanyang katawan. Sa kanyang paghihirap, hindi niya matanggap ang nangyari. Bakit ganito? Madali akong natalo. Hindi ba't binigay niyo sa akin ang misteryosong kapangyarihan? Sa itaas, tahimik na nagmamasid sina Beerus at Champa. Doon, nagsalita si Beerus. Ang binigay ko lang sa'yo ay sapat lamang para tapusin si Goku. Nagngalit si Frieza sa galit at pagtataksil, ngunit huli na ang lahat. Dahan-dahang itinaas ni Caulifla ang kanyang kamay, at sa malamig na presensya ng Ultra Instinct, tuluyan niyang binura sa pag-iral si Frieza. Pagkatapos ng ilang sandali, dumating sina Goten at Trunks na may dalang senzu beans. Ngunit agad silang napatigil sa kanilang nakita. Nakita nila si Goku buhat-buhat ni Caulifla at parang wala ng buhay. Makalipas ang ilang sandali, dumating din ang iba pa nilang mga kaibigan na halatang hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Ama, sabi ni Goten sa nanginginig na boses. Samantala si Beerus at Champa ay hindi na alam kung ano ang gagawin. Beerus, kailangan nating tapusin ito agad, baka makialam si Vegeta anumang sandali. Mariing sabi ni Champa. Tahimik si Beerus, ngunit ramdam ang bigat ng sitwasyon, habang nakatingin kay Caulifla na ngayon ay nasaan yung Ultra Instinct. Kalmado ang aura ngunit nakakakilabot ang presensya. Hindi ito normal. Lampas na ito sa kahit anong pagsasanay. Mahina ngunit seryosong sambit ni Beerus. Dahan-dahang nagsalita si Caulifla, malamig at matalim ang boses. Nilampasan ninyo ang hangganan, at nagawa niyong traitor rin kami. Hindi ko ito palalampasin. Sa kabilang panig, biglang nagbago ang presensya sa Universe 6. Anong nangyayari Vegeta? Hingal na sabi ni Kaba. Hindi agad sumagot si Vegeta. Nanigas siya, saka mariing kinuyam ang kanyang kamao. May mali, sabi ni Vegeta sa mababang boses. Nararamdaman kong napahamak si Goku, at parang may paparating na mas malaking pagsubok. Goku, anong nangyari sa'yo? Dagdag ni Vegeta habang nakatitig sa malayo. At sa sandaling iyon, tumalikod si Vegeta. Kailangan ko nang umalis. Dito ay agad na lumipad si Vegeta papunta sa Universe 7. Samantala, isang malakas na sigaw ang binitiwan ni Caulifla na tila gumulat sa buong paligid. Sa isang iglap, biglang sumabog ang isang napakalakas na enerhiya mula sa kanyang katawan na parang hindi na niya ito makontrol. Halos lahat ay hindi makagalaw sa sobrang lakas na enerhiya na pinakawalan nito. Na para bang natigil ang lahat, walang nakakakilos kahit isang hakbang. Sa kalangitan, seryosong nagmamasid sina Beerus at Champa. Ramdam ang tensyon sa kanilang mga mukha. Lumagpas na siya sa inaasahan, nakamit niya na ang Ultra Instinct form, sabi ni Beerus habang bakas ang pag-aalala at galit. Kailangan natin itong pigilan bago pa lumala ang sitwasyon. Kapag nagpatuloy pa ito, baka tayo ang managot, dagdag niya. Sa ibaba, mariing tumingin si Caulifla sa kanila, puno ng galit ang boses. Kayo, mga mapang-abusong pinuno. Pinabagsak ninyo si Goku nang walang dahilan, at pinigilan ninyo kaming lumakas at umunlad. Ang buong paligid ay nanatiling mabigat, habang ang tensyon ay patuloy na lumalakas sa pagitan ng dalawang panig. Maghanda na kayo, dahil ngayon ay mararanasan ninyo ang tunay na bigat ng aking galit. Pagkasabi ni Caulifla ng mga salitang iyon, bigla siyang naglaho sa paningin ng lahat. Sa isang kisap mata, nasa harapan na siya ni Champa. Bago pa ito makapag-react, isang napakabilis na pag-atake ang tumama sa kanya. Napaatras si Champa habang bakas ang pagkabigla sa kanyang mukha. Ano iyon? Paano siya nakalapit ng ganoon kabilis? Malamig na sumagot si Caulifla. Ang kapangyarihang kinatatakutan ninyo noon, narito na ngayon sa harap ninyo. Sa himpapawid, hindi maitago ni Beerus ang kanyang pagkagulat. Hindi ko man lang nasundan ang galaw niya. Dahan-dahang lumingon si Caulifla kay Beerus. Sa sandaling magtagpo ang kanilang mga mata, isang napakabigat na presensya ang bumalot sa paligid. Bago pa makakilos si Beerus, muli nang sumugod si Caulifla. Isang iglap lamang ang lumipas bago siya nakarating sa kanyang harapan.
Isang malakas na suntok ang tumama at nagpa-atres kay Biras ng napakalayo, bumagsak siya malapit kay Champa at agad niya itong nilingon. Champa, sabi ni Biras habang pilit na bumabangon. Kapag hindi tayo kumilos agad, matatapos tayo rito. At hindi lamang dahil sa kanya. Napatingin si Champa sa kanya. Kapag nalaman ng Pharaoh ang lahat ng nangyari, baka tayo ang managot. Dagdag ni Biras. Nagkatinginan ang lahat sa kanilang narinig. Nagsalita si Gohan. Pharaoh, ano ang ibig niyang sabihin? Napakunot naman ang noo ni Piccolo. May kakaiba akong nararamdaman. Para bang may puwersang nagtutulak sa mga pangyayaring ito, ngunit hindi ko matukoy kung ano iyon. Habang sinusubukan ng lahat na unawain ang sitwasyon, si Goten ay nakatitig lamang sa kanyang ama. Nakahandusay si Goku sa lupa at hindi gumagalaw. Mabilis na tumakbo si Goten patungo sa kanya at agad na lumuhad sa kanyang tabi. Papa, pakiusap, gumising ka. Agad niyang inilabas ang isang senso beans at sinubukang ipainom ito kay Goku. Makakatulong ito, kailangan mo lang itong kainin. Isinubo ni Goten kay Goku ang senso beans. Ngunit walang nangyari. May paghinga pa si Goku, ngunit hindi siya tumutugon. Unti-unting nabalot ng kaba at pag-aalala ang lahat ng naruroon. Samantala, naramdaman ni Caulifla ang mabigat na tensyon sa paligid. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mga kamay habang lumalakas ang enerhiyang nakapaligid sa kanya. Matigas ang kanyang titig habang binibigkas ang mga salitang puno ng galit. Matatapos na ang paghahari ng mga mapang-abuso. Wala nang matitirang bakas ng inyong kapangyarihan. Pero bago ko ituloy, baka gusto nyo pa ng mga ganitong kwento, huwag kalimutang mag-subscribe. Salamat. Tinipon ni Caulifla ang lahat ng natitira niyang lakas sa iisang pag-atake. Sa isang malakas na sigaw, pinakawalan niya ang napakalaking alon ng enerhiya. Isang nakakasilaw na puting sinag ang sumugod pasulong na may napakalakas na puwersa patungo kina Biras at Champa. Ang bigat ng enerhiyang nilikha nito ay umabot sa buong lugar. Hindi lamang ang dalawa ang naapektuhan kundi maging ang lahat ng naruroon. Agad namang lumikha si Goten ng proteksyon na harang ng enerhiya sa paligid ni Goku. Hindi ko hahayaang may makasakit pa sa kanya, mariin niyang sabi. Ilang sandali pang nagpatuloy ang napakalakas na alon ng enerhiya bago tuluyang sumabog sa buong paligid. Nababalot ng nakakasilaw na liwanag ang lugar at halos wala nang makita ang sinuman. Nang unti-unting mawala ang liwanag, makikitang nahirapan sina Biras at Champa sa lakas ng pag-ataking kanilang sinalubong. Sa himpapawid, pilit pang nananatiling nakatayo si Caulifla. Ngunit mabilis na nauubos ang kanyang lakas. Naibuhos na niya ang lahat ng natitira sa kanya at hindi na ito kinaya ng kanyang katawan. Dahan-dahan siyang bumagsak at nawala ng malay. Habang walang kakayahang lumaban si Caulifla, lumapit si Champa sa kanyang kinaroroonan. Isa kang pagkakamaling hindi dapat umabot hanggang ngayon, malamig niyang sabi. Matagal nang dapat natapos ang iyong pag-iral. Kami ang nagkamali dahil hinayaan ka naming magpatuloy. Itinaas niya ang kanyang kamay at nagsimulang mag-ipon ng enerhiya. Wala nang maiiwang bakas mo, malakas niyang sabi. Ngunit bago pa niya mapakawalan ang pag-atake, biglang natigil ang kanyang pagkilos. Sa kanyang likod ay nakatayo si Gohan sa kanyang Super Saiyan Blue form. Mahigpit niyang hinawakan si Champa upang hindi ito makakilos. Hindi kita pakakawalan hanggat hindi mo sinasabi ang totoo, matalim na wika ni Gohan. Bakit bigla ninyo kaming sinalakay? Ano ang tunay na dahilan? Napangiwi si Champa habang pilit na kumakawala. Bitawan mo ako. Wala kayong karapatang malaman ang katotohanan. Ang pag-iral ninyo ang naglalagay sa amin sa panganib. Lalong tumindi ang galit ni Gohan. Kung ayaw mong magsalita, mananatili kang bihag hanggang sa makuha ko ang sagot. Sa di kalayuan, tahimik na nakamasid si Biras habang pinipigilan ang kanyang galit. Biglang umalangaw-ngaw sa buong kalawakan ang isang malamig at makapangyarihang tinig. Kumilos ka, Biras. Nanigas ang kanyang katawan nang marinig ang tinig na iyon. Ipinagkaloob ko sa iyo ang kapangyarihang taglay mo ngayon. Huwag mo akong biguin. Kapag muli kang nabigo, kayong dalawa ng kapatid mo ang buburahin ko sa pag-iral.
Nabalot ng matinding tensyon ang buong lugar habang unti-unting lumalapit ang mas malaking panganib na hindi pa nila lubos na nauunawaan. Sa sandaling iyon, biglang umalangaw ang isang malakas na sigaw mula kay Biros. Punong-puno ito ng galit at paghihirap. Kasabay nito, nagsimulang umikot sa kanyang katawan ang isang kakaibang madilim na enerhiya. Sa isang iglap, kumilos siya. Walang sino man ang nakapag-react. Biglang natigilan ang lahat nang makita si Gohan na natamaan ng isang mapanganib na pag-atake mula sa likuran. Nabigla ang buong lugar habang unti-unting humihina ang kanyang enerhiya. Dahan-dahang bumagsak si Gohan habang pilit na nananatiling mulat. Malamig siyang tiningnan ni Biros. Gusto mong malaman ang katotohanan. Kung ganoon, makinig kang mabuti. Tahimik ang lahat habang nagsasalita siya. May sinaunang kapangyarihang nag-uutos sa amin na wakasan ang inyong lahi. Matagal nang itinuturing na banta ang mga sayan sa aming pinagmulan. At ngayon, may mga matang nagmamasid sa bawat kilos namin. Huminto siya sandali bago nagpatuloy. Kapag nabigo kaming tapusin ito, muling magbabalik ang Pharaoh, pampinagmulan ng aming angkan. At kapag nangyari iyon, walang sino man ang makakatagpo ng kapayapaan. Nang marinig iyon, napapikit si Gohan habang pilit na nagsasalita. Kaya pinili ninyong talikuran kami para lamang iligtas ang inyong sarili. Puno ng lungkot at galit ang kanyang tinig. Hindi ganyan nilulutas ang mga problema. Ano man ang nagtulak sa inyo rito, hindi dapat inosente ang magdusa. Ang paghihiganti ay nagdudulot lamang ng panibagong sakuna. Pagkatapos ng mga salitang iyon, tuluyan siyang nawala ng malay. Nanatiling seryoso si Biros. Panahon na para tapusin ang gawaing hindi natapos noon. Mabagal siyang naglakad pasulong. Walang pag-aalinlangan sa kanyang mga hakbang. Nakatuon ang kanyang paningin kay Goku na nakahandusay pa rin sa lupa habang mahigpit na binabantayan ni Goten. Maya-maya, tumayo si Goten. Hindi kita hahayaang lumapit sa kanya. Nanginginig ang kanyang boses sa matinding emosyon. Tatapusin ko na ito. Biglang sumabog ang kanyang enerhiya. Ang lahat ng galit, takot, na matagal niyang kinimkim ay sabay-sabay na kumawala. Kasabay ng kanyang malakas na sigaw, bumalot sa kanyang katawan ang nakakasilaw na bughaw na liwanag. Napatigil ang lahat sa kanilang nasaksihan. Sa unang pagkakataon, naabot ni Goten ang isang bagong antas ng kapangyarihan. Nagningning ang kanyang bughaw na aura habang matalim ang kanyang titig kay Biros. Hindi ko hahayaang mawala sa akin ang aking ama. Kahit ito na ang huling laban ko, hindi ako susuko. Buong lakas na sumigaw si Goten habang pinagtitipon ang natitira niyang enerhiya. Isang napakalakas na bughaw na sinag ng enerhiya ang kumawala mula sa kanyang mga kamay at rumagasa patungo kay Biros. Niyanig ng pag-atake ang buong paligid. Ngunit sa kabila ng lakas nito, hindi man lang huminto si Biros sa paglalakad. Ang madilim na enerhiyang bumabalot sa kanyang katawan ay tila buhay na apoy. Habang papalapit siya, unti-unting nawawala ang epekto ng pag-atake ni Goten na para bang nilalamon ito ng kakaibang kapangyarihan. Patuloy siyang naglakad hanggang sa tuluyan niyang nalampasan ang bughaw na sinag na enerhiya ni Goten. Sa isang iglap, nakarating siya sa harapan ni Goten. Isang mabilis at mabigat na suntok ang kanyang pinakawalan. Tumilapon si Goten ng napakalayo bago bumagsak sa lupa. Hindi na siya muling nilingon ni Biros. Ang kanyang paningin ay nanatiling nakatuon kay Goku. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay habang nagtitipon ang mapanganib na enerhiya sa kanyang palad. Samantala, sa kalawakan, mabilis na nililipad ni Vegeta ang pagitan ng mga universo habang nagmamadaling makabalik sa Universe 7. Ilang buwan ng pagsasanay ang kanyang pinagdaanan at nagawa niyang maabot ang isang bagong antas ng kapangyarihan. Ngunit habang papalapit siya, may kakaibang pakiramdam na bumalot sa kanya. May mali, bulong niya. Nagbago ang enerhiya ni Biros. At bakit parang nawawala ang presensya ni Goku? Lalong bumilis ang kanyang paglalakbay. Sa kabilang dako, sa palasyo ni Zeno. Tahimik na nakatayo ang Grand Priest habang bakas ang pag-aalala sa kanyang mukha. Hindi maaari, mahinang sambit niya. Unti-unti nang humihina ang mga selyong nagkukulong sa mga sinaunang pinuno. Kapag tuluyan itong bumigay, maaaring malagay sa panganib ang buong pag-iral. Bigla siyang naputol nang marinig ang isang pamilyar na boses. Grand Priest.
Mabilis siyang lumingon. Nandito po ako, Lord Zeno. Masayang ngumiti si Zeno. Matagal na akong nababagot. Naalala ko tuloy ang Tournament of Power. Kumusta na kaya si Goku? Hindi ba't patuloy siyang nagsasanay? Lalong bumigat ang pakiramdam ng Grand Priest. Oo, Lord Zeno. Patuloy silang lumalakas. Tumungo si Zeno. Kung ganoon, gusto ko siyang makita. Dalhin mo siya rito. Nanlamig ang Grand Priest. Alam niyang hindi handa si Zeno sa katotohanang kasalukuyang nangyayari sa Universe 7. Sa isang iglap isang mabigat na suntok ang pinakawala ni Beerus. Tumilapon si Goten ng napakalayo bago bumagsak sa lupa. Hindi na siya muling nilingon ni Beerus. Ang kanyang paningin ay nanatiling nakatuon kay Goku. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay habang nagtitipon ang mapanganib na enerhiya sa kanyang palad. Samantala, sa kalawakan, mabilis na nililipad ni Vegeta ang pagitan ng mga universo habang nagmamadaling makabalik sa Universe 7. Ilang buwan ng pagsasanay ang kanyang pinagdaanan at nagawa niyang maabot ang isang bagong antas ng kapangyarihan. Ngunit habang papalapit siya, may kakaibang pakiramdam na bumalot sa kanya. May mali, bulong niya. Nagbago ang enerhiya ni Beerus. At bakit parang nawawala ang presensya ni Goku? Lalong bumilis ang kanyang paglalakbay. Sa kabilang dako, sa palasyo ni Zeno. Tahimik na nakatayo ang Grand Priest habang bakas ang pag-aalala sa kanyang mukha. Hindi maaari, mahinang sambit niya. Unti-unti nang humihina ang mga selyong nagkukulong sa mga sinaunang pinuno. Kapag tuluyan itong bumigay, maaaring malagay sa panganib ang buong pag-iral. Bigla siyang naputol nang marinig ang isang pamilyar na boses. Grand Priest. Mabilis siyang lumingon. Nandito po ako, Lord Zeno. Masayang ngumiti si Zeno. Matagal na akong nababagot. Naalala ko tuloy ang Tournament of Power. Kumusta na kaya si Goku? Hindi ba't patuloy siyang nagsasanay? Lalong bumigat ang pakiramdam ng Grand Priest. Oo, Lord Zeno. Patuloy silang lumalakas. Tumungo si Zeno. Kung ganoon, gusto ko siyang makita. Dalhin mo siya rito. Nanlamig ang Grand Priest. Alam niyang hindi handa si Zeno sa katotohanang kasalukuyang nangyayari sa Universe 7. Sa Earth, patuloy na nag-iipon ng enerhiya si Beerus. Nagsama ang kapangyarihan ng pagkawasak at ang misteryosong madilim na puwersang kumokontrol sa kanya. Mariin niyang ikinuyom ang kamao. Hindi na ako uurong. Huminga siya ng malalim bago muling nagsalita. Mas pipiliin ko pang harapin ang galit ni Zeno kaysa manatiling bihag ng walang hanggang takot. Sa sumunod na sandali, pinakawalan niya ang kanyang kapangyarihan. Isang nakakasilaw na liwanag ang bumalot sa buong lugar. At nang hamupa ang lahat, tila wala ng anumang bakas na naiwan sa lugar na iyon. Nakita ni Goten ang nangyari. Nanlaki ang kanyang mga mata sa hindi maipaliwanag na pagkabigla. Napatigil siya sa kanyang kinatatayuan habang patuloy na bumubuhos ang kanyang mga luha. Sunod-sunod na nagbalik sa kanyang isipan ang mga alaala ng kanyang ama, ang mga ngiti nito, ang mga pagsasanay nilang magkasama, at ang mga salitang lagi nitong sinasabi sa kanya. Wala na si ama, nanginig ang kanyang buong katawan. Bumilis ang kanyang paghinga at unti-unting umusbong ang galit na hindi niya makontrol. Bigla siyang sumigaw, isang sigaw na puno ng sakit, dalamhati, at pagkawala. Kasabay nito, isang napakalakas na enerhiya ang sumabog mula sa kanyang katawan. Muling nagliyab ang kanyang aura, ngunit mas mabangis at mas makapangyarihan kaysa dati. Pagkatapos ay may kakaibang nangyari. Isang buntot ang unti-unting tumubo sa likuran niya. Bumalik ang buntot ng isang sayan, ngunit hindi ito normal. Nagliliyab ito sa isang misteryosong liwanag. Patuloy na lumakas ang enerhiyang inilalabas niya hanggang sa maging napakaraas nito. Maging sina Beerus at Champa ay nahirapang manatiling nakatayo sa ilalim ng napakalaking presyon. Ano ang kapangyarihang ito? Malakas na sigaw ni Beerus. Hindi ito karaniwang Ultra Instinct, ito ay isang kapangyarihang lumampas na sa mismong Ultra Instinct. Lalong tumindi ang liwanag. Samantala, nabigla si Whis habang nararamdaman ang kakaibang enerhiya. Nararamdaman ko, ang kapangyarihan ng isang sinaunang kaluluwa na nagpapakita sa loob niya. Hindi ito magandang senyales, sumagot si Vados na may pag-aalala.
Ipinagbawal ni Biros at Champa ang pakikialam natin, ngunit pakiramdam ko hindi magiging madali ang mga susunod na mangyayari. Lumipas ang ilang sandali at unti-unting nawala ang liwanag. Nang tuluyan itong maglaho, isang bagong anyo ang nahayag. Isa itong transformasyong lampas sa kayang maunawaan ng isip. Hindi na ang dating Goten ang nakatayo roon. May buntot siyang sayan at ang kanyang enerhiya ay naging mas mabigat, mas malalim, at mas nakakatakot. Biglang nagliwanag ang tungkod ni Whis. Agad niya itong tiningnan at nagsalita. Mukhang may nais sabihin ang aking ama. Pagkatapos ay lumitaw ang tinig ng Grand Priest. Whis, makinig kang mabuti. Nanganganib ang buong pag-iral. Nagulat si Whis. Ano? Nagpatuloy ang Grand Priest. Dalawa sa mga sinaunang hari ang bahagyang nakalaya mula sa kanilang pagkakagapos. Kapag tuluyang nagpakita ang isa sa kanila, babagsak ang buong pag-iral. Lalong nabigla si Whis. Kung ganoon, ano ang dapat naming gawin? Sumagot ang Grand Priest. Nais kong kumilos ka kaagad upang pigilan si Vegeta. Papunta na siya sa Universe 7. Kapag nakarating siya sa Earth, lalo lamang tataas ang presyon dulot ng galit ni Beerus. Huminto siya sandali bago muling nagsalita. Ang pagdami ng Hawkeye energy na pinapalakas ng galit ay magpapabilis sa paglaya ng sinaunang hari. Kapag nangyari iyon, maaaring wala nang makakontrol sa kapahamakan ng lahat ng umiiral. Tumugon si Whis, naiintindihan ko na. Isasagawa ko agad ang utos. Mabilis siyang kumilos para pigilan si Vegeta, ngunit nanatili ang koneksyon kay Vados. Nagpatuloy ang Grand Priest sa isang babala. Vados, mag-isip kang mabuti sa Earth. Huwag mong subukang kalabanan sina Beerus at Champa ngayon. Ang itim na mahika na ibinigay sa kanila ay maaaring bumalik din sa inyo. May malaking puwersa ang kasalukuyang kumokontrol sa kanila. Lumayo ka muna at ituon mo lang ang pansin sa pagpigil sa kanilang galit, hindi sa pakikipaglaban. Naintindihan ni Vados ang utos at nagpasya siyang bumaba sa ibabaw ng planet Earth. Si Goten ba yan? Bakit sobrang iba na ang itsura niya? Tuluyan nang nagbago ang kanyang anyo. Ultra Instinct ba iyan? Pero bakit mayroon siyang buntot? Gulat na tanong ni Krillin. Nakatuon ang kanilang mga mata sa kumikislap na buntot ng sayan. Tumingin si Beerus sa eksena na may halong galit at pag-aalala. Ramdam ko, may panlabas na puwersang umaapekto sa kanya. Ang nilalang na matagal nang babala sa atin ng ating hari ay unti-unti nang nakakalaya mula sa pagkakakulong nito. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw si Vados. Tigil, Beerus. Champa. Hindi na ito dapat magpatuloy. Matalim na sumagot si Champa, hindi ba't sinabi naming lumayo ka? Huwag kang makialam dito. Ang nangyayari ay para sa amin lamang. Tumingin siya kay Goten at malamig na nagsalita. Kung siya na lang ang natitira, ako na ang baalang tumapos sa kanya, Beerus. Itinaas niya ang kanyang kamay at nagsimulang mag-ipon ng enerhiya ng pagkawasak. Ngunit sa isang kisap mata, nawala si Goten. Isang suntok ang dumiretso at tumama sa gitna ng katawan ni Champa. Napuno ng katahimikan ang lugar. Nanlaki ang mga mata ni Champa sa gulat, hindi niya ito naiwasan, o namalayan man lang. Isang atake lang ang sapat para pabagsakin siya. Napaatras si Vados sa hindi makapaniwalang kanyang nasaksihan. Imposible, nalampasan niya ang Ultra Instinct. Bumagsak si Champa sa lupa at pilit na tumingin kay Beerus habang humihina ang kanyang paghinga. Beerus, pakiusap, humingi ka ng tawad para sa akin sa Pharaoh. Galit siya dahil sa pagkabigo ko, huwag mong hayaang mabigo ka rin. Sa sandaling iyon, natigilan si Beerus. Nanginginig ang kanyang tingin, hindi alam ang gagawin. Si Vados ay napatingin na lang ng hindi makapaniwala. Kailangan kong kumilos, hindi ko siya pwedeng iwan ng ganito. Lumapit siya kay Champa upang tulungan siya, ngunit sa isang iglap, biglang lumitaw si Goten sa harap niya. Tumigil ka, hindi kita hahayaan na lumapit sa kanya. Kapag pinilit mo, hindi ako magdadalawang isip na umatake. Huminto si Vados. Ayaw niyang makipaglaban, lalo na't may utos ang kanyang ama. Mabilis na tumakbo si Beerus papunta kay Champa, ngunit biglang sumigaw si Champa. Hindi ordinaryong sigaw ng sakit, kundi sigaw ng matinding paghihirap. Bigla, isang malakas na pagsabog ang naganap, at tuluyang naglaho si Champa.
Narinig ni Biros muli ang sinaunang hari. Ikaw na ang susunod, Biros. Ipinangako ko sa inyong dalawa ang matinding paghihirap kapag nabigo kayo. Si Champa ay nagsisimula ng danasin iyon ngayon. At kung hindi mo matatapos ang misyon, mas malala pa ang sasapitin mo. Hayaan mong lungunin ka ng galit. Habang mas maraming mahika ang nakatuon sa iyo, mas lalo akong makakalaya at makakabalik. Nagsimulang maglabas si Biros ng mas maraming itim na mahika. Lalong bumigat, dumilim, at naging mas puro ang kanyang enerhiya. Nagbago rin ang kanyang anyo at naging mas mabagsik ang kanyang mukha. Ako mismo ang tatapos sa inyong lahat, anuman ang maging kapalit. Sigaw ni Biros. Nanatiling matatag si Goten at malamig na tumingin sa kanya. Maghanda ka na, dahil ikaw na ang susunod. Matitikman mo ang sakit sa isang lugar na walang katulad. Walang araw, walang liwanag, walang oras. Isang walang hanggang kawalan na walang katapusan. Samantala, dahan-daang namulat si Goku. Huminga siya ng malalim, ngunit wala siyang naramdamang hangin. Unti-unti siyang tumayo at tumingin sa paligid. Nasaan ako? Bulong niya. Nasa kabilang buhay ba ako? Sinubukan niyang alalahanin ang mga nangyari. Ang huli kong natatandaan, nagsasanay kami ni Caulifla. Bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon habang pilit niyang pinagdurugtong ang mga alaala. Bigla niyang narinig ang isang malalim at mabigat na tinig. Ikaw ngayon ay nasa selyadong dimensyon, Goku. Mabilis na lumingon si Goku. Sa kanyang likuran ay may nakatayong misteryosong nilalang, isang matandang lalaki. Ngunit hindi malinaw ang kanyang mukha na para bang ang mismong kadiliman ang nagtatago sa kanyang anyo. Maingat na nagsalita si Goku. Sino ka? At nasaan tayo? Tumugon ang nilalang sa malalim nitong tinig. Ako ang nagdala sa iyo sa lugar na ito. Natupad na ang kondisyon. 3 na ang nakaabot sa Ultra Instinct. Ang selyong nakagapo sa akin ay bahagyang nabasag, at ngayon ay kaya ko nang makaapekto sa mundo sa labas. Natigilan si Goku ng ilang sandali. Ikaw ba ang nagligtas sa akin? Kalmadong sumagot ang nilalang. Dinala kita rito ilang sandali bago ang iyong pagkawasak. Sinubukang unawain ni Goku ang lahat ng nangyayari. Pagkatapos ay nagtanong siya, kung ganoon, sino ka? Muli itong sumagot sa mahinahong tinig. Ako ang unang hari ng mga Saiyan. Ang lumikha ng Kai Energy. Ang kauna-unahang Saiyan na nakamit ang Ultra Instinct. Parang kidlat na tumama kay Goku ang kanyang narinig. Nabigla siya at hindi agad nakapagsalita. Ngunit ano nga ba ang naghihintay kay Goku sa misteryosong dimensyong ito, kasama ang pinakaunang Saiyan na nabuhay? Sa planetang Earth, umabot na sa sukdulan ang tensyon. Nag-aalab ang katawan ni Biros sa maitim na mahika habang kinakausap niya ang sarili. Ito na ang huli kong pagkakataon. Kapag nabigo pa ako ngayon, wala na akong matatakbuhan mula sa Pharaoh. Sa isang iglap, sumugod siya ng napakabilis. Ngunit bago pa man tumama ang kanyang atake, biglang naglaho si Goten. Nanlaki ang mga mata ni Biros. Ano? Imposible. Maya-maya, lumitaw si Goten sa kanyang likuran. Kalma ang kanyang tinig ngunit puno ng nakakatakot na kapangyarihan. Nakikita ko ang takot sa iyong mukha. Malinaw na may nagtulak sa iyo sa kabaliwang ito. Ngunit ano man ang dahilan mo, hindi ito sapat para gawin mo ito sa aking ama at kapatid. Sa isang iglap, pinakawalan niya ang napakalakas na suntok sa panga ni Biros. Tumalsik si Biros paatras at marahas na bumagsak sa lupa. Hindi siya makapaniwala sa nangyari. Saan nanggaling ang kapangyarihang ito? Kahit nasa pinakamataas na antas na ako ng itim na mahika, hindi ko pa rin mabasa ang kanyang galaw. Hindi siya binigyan ni Goten ng pagkakataong makahinga. Muli itong naglaho at agad na lumitaw sa kanyang harapan. Matalim at walang awa ang kanyang mga mata. Hindi sapat ang kamatayan para sa iyo, pagdudusahan mo ang bawat sakit na idinulot mo. Pagbabayaran mo ang lahat. Sumabog sa matinding galit si Biros. Tumahimik ka. Buburahin ko ang iyong pag-iral. Kasabay ng kanyang sigaw, isang napakalaking pagsabog ang yumanig sa buong lugar. Doon nagsimula ang tunay na puwersang nalikha ng sagupaan. Nagsalita si Krillin habang nakatingin sa nagaganap na labanan. Hindi maaari. Hindi kakayanin ng planetang ito ang ganitong lakas. Agad na kumilos si Piccolo.
Mabilis siyang lumapit kay Gohan na nakahandusay sa lupa. Hindi ito gumagalaw, ngunit mabigat pa rin ang kanyang paghinga. Sa kabilang panig, niligtas naman ni Vado si Caulifla at inilayo sa gitna ng kaguluhan. Gayunpaman, patuloy na niyayanig ng matitinding shockwave ang buong planetang Earth. Sa gitna ng lahat ng ito, malinaw na si Goten ang may kontrol sa laban. Malamig na nagsalita si Goten. Sana ay hindi ka agad mamatay, Beerus. Dahil nagsisimula pa lamang ang iyong pagdurusa. Sa isang iglap, pinakawalan niya ang isang napakalakas na suntok. Parang may sumabog sa loob ng katawan ni Beerus, napaluwa siya ng dugo at agad na napaluhod. Unti-unti nang bumabagsak ang kanyang kapangyarihan. Sa ibaba, hindi makapaniwalang nagsalita si Krillin. Mukhang matatapos na ito ni Goten. Napakalaki na ng agwat ng kanilang lakas. Ngunit agad na sumagot si Vados na may pag-aalala. Sa nakikita natin, oo. Ngunit huwag nating kalimutan na hindi nag-iisa si Beerus. May mas makapangyarihang nilalang na nasa likod niya. Ang Pharaoh, siya ang nagbigay kay Beerus ng itim na mahika. At posible ring ang sinumang nasugatan ng kapangyarihang iyon ay hindi basta-bastang gagaling. Nagulat ang lahat sa sinabi niya. Agad nilang nilingon si Gohan na kasalukuyang inaalagaan ni Piccolo. Ngunit nanatili itong walang malay. Nag-aalalang tanong ni Krillin. Ibig bang sabihin, maaaring hindi na magising si Gohan? Nagulat na sumagot si Piccolo. Maraming beses ko nang sinubukan. Hindi tumutugon ang kanyang katawan sa aking enerhiya. Lalong nabigla ang lahat, lalo na si Goten. Muling nagsalita si Vados. Ang tunay na panganib ay hindi pa nagpapakita. Ang lahat ng nangyayari ngayon ay bahagi lamang ng plano ng Pharaoh upang makabalik. Nagtatakang tanong ni Caulifla. Kung ganoon, nasaan si Goku? Hindi ko na maramdaman ang kanyang enerhiya. Samantala, sa loob ng selyadong dimensyon, nakatayo si Goku sa harapan ng unang hari ng mga Saiyan. Hindi na lamang pagtataka ang makikita sa kanyang mukha kundi matinding pag-aalala. Seryoso siyang nagsalita. Paano mo ako nagawang dalhin sa lugar na ito? Nasa matinding panganib ang aking mga kaibigan. Kailangan kong makabalik agad. Matatag na nagsalita ang hari ng mga Saiyan. Ang unang bagay na dapat mong maunawaan ay ako ang lumikha ng Kai Energy. Kaya kong kontrolin ang pinakadiwa ng kapangyarihan ng bawat Saiyan. Tulad ng sinabi ko kanina, nang matupad ang kondisyon ng tatlong mandirigmang nakaabot sa Ultra Instinct, nagkaroon ako ng kakayahang makaapekto sa mundo sa labas. At ikaw ang aking pinili. Nagulat si Goku. Ako. Bakit ako? Lumapit ng kaunti ang hari ng mga Saiyan. Dahil ikaw lamang ang Saiyan na hindi kailanman nagbago ang kanyang puso. Isang pusong nananatiling naniniwala sa pag-asa at kapayapaan kahit sa gitna ng pinakamapanganib na labanan. Dahil dito, ipagkakaloob ko sa iyo ang sinaunang kapangyarihan, isang kapangyarihang walang sino man ang makakatapat. Agad na lumapit si Goku. Kung ganoon, gaano katagal ang prosesong ito? Ngunit hindi siya sinagot ng hari. Dahan-dahan nitong itinaas ang kanyang kamay at lumitaw ang mga misteryosong simbolo sa pagitan ng kanyang mga daliri. Ipikit mo ang iyong mga mata at itoon ang iyong kamalayan sa Ultra Instinct. Agad na sumunod si Goku. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sinubukang abutin ang Ultra Instinct. Ngunit biglang nanginig ang kanyang buong katawan. Isang nakakasilaw na liwanag ang sumabog mula sa kanyang katawan. Kasabay nito, dumaloy ang napakalakas na enerhiya mula sa kamay ng hari at direktang pumasok sa katawan ni Goku. Pagkaraan ng ilang sandali, muling bumalik ang katahimikan. Dahan-dahang iminulat ni Goku ang kanyang mga mata. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay, pagkatapos ay ang kanyang katawan. Ano ang nangyari? Sinusubukan kong maabot ang Ultra Instinct, pero bakit ganito? Paglingon niya, may nakita siyang buntot sa kanyang likuran. Nanlaki ang kanyang mga mata. Isang buntot, paano ito nangyari? Kalmadong sumagot ang hari ng mga Saiyan. Ang unang henerasyon ng mga Saiyan ay nagtataglay ng ganap na kadalisayan. At ngayon, taglay mo na muli ang katangiang iyon ng sinaunang lahi. Huminto siya sandali bago muling nagsalita. Ngunit hindi pa dyan nagtatapos ang lahat, ilagay mo ang iyong kamay sa aking katawan. Walang pag-aalinlangang ginawa iyon ni Goku.
Sa sandaling dumampi ang kanyang kamay sa balikat ng hari, nagsimulang lumitaw ang mga sinaunang simbolo sa paligid nila. Isang misteryosong ritual ang nagsimula. Unti-unting dumadaloy ang sinaunang kapangyarihan patungo kay Goku, binabago ang kanyang buong pagkatao. Ngunit biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Sandali, nararamdaman ko ang nangyayari sa labas. Nagbago ang kapangyarihan ni Goten. Kalmadong sumagot ang hari. Hindi. Ang kapangyarihang nararamdaman mo ay bahagi ng kapangyarihang inilaan ko para sa iyo. Napatingin si Goku sa kanya. Ano ang ibig mong sabihin? Pansamantala kong inilagay ang bahagi ng iyong kapangyarihan kay Goten upang maprotektahan niya ang lahat habang hindi pa kumpleto ang iyong pagbabago. Huminga ng malalim si Goku. Kitang-kita sa kanyang mukha ang matinding pag-aalala. Sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang nangyayari sa labas? Kalmadong sumagot ang hari ng mga sayan. Makinig kang mabuti, Goku. Si Frieza, na nagtangkang pumatay sa iyo noon, ay isa lamang kasangkapan. Ginamit lamang siya ni Beerus. Ngunit si Beerus ay hindi kumilos ayon sa sarili niyang kagustuhan. May isang sinaunang puwersa na muling nagising sa kanyang kalooban, isang puwersang konektado sa aking dating kaaway. Napatigil si Goku. Kaaway mo. Tumungo ang hari. Ang Pharaoh, ang pinuno ng Hawkeye at isang tusong mangkukulam na nabuhay mula sa sinaunang panahon. Hindi agad nakapagsalita si Goku. Unti-unting nabubunyag sa kanya ang isang katotohanang mas malalim at mas mapanganib kaysa sa kanyang inaakala. Samantala, sa planetang Earth, nakaluhod si Beerus habang hinihingal. Sa kanyang harapan, dahan-dahang naglalakad si Goten. Kalma ang kanyang mga hakbang, tila ba alam na niya ang magiging wakas ng laban. Huminto siya sa mismong harapan ni Beerus. Sino ang Pharaoh na ito na nasa likod mo? Sino ang nilalang na umagaw sa iyong pagkatao at ginawa kang isang walang isip na kasangkapan? Nanatiling nakayuko si Beerus. Wala itong isinagot. Wala rin itong anumang kilos. Parang iniiwasan niya ang tanong. Dahan-dahang itinaas ni Goten ang kanyang kamay. Kung pinili mong manahimik, wala na akong magagawa. Sa huli, mamamatay ka rin. At anumang paliwanag ang ibigay mo ay hindi na mababago ang iyong mga ginawa. Lumamig ang kanyang tingin. Tatapusin ko na ito. Ngunit sa mismong sandaling iyon, isang kakaibang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Beerus. Sa isang kisap mata, naglaho siya. Bigla siyang sumulpot sa likuran ni Goten at mahigpit itong niyakap gamit ang kanyang mga braso. Gusto ko ang kumpiyansa mo, bata, pero masyado kang kampante. Hindi ka makakatakas sa kamatayang ito. Lumawak ang kanyang ngiti. Gagawin kitang abo sa ilalim ng aking kapangyarihan. Boom! Isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa buong lugar. Nagulat ang lahat. Imposible. Paano siya biglang lumakas ng ganito? Sigaw ni Trunks. Napatingin si Vados kay Beerus. At agad niyang naunawaan ang nangyayari. Mukhang patuloy na nag-i-evolve si Beerus habang tumatagal ang labanan. Ang Pharaoh na kumokontrol sa kanya sa pamamagitan ng Hawkeye Energy ay alam na alam ang kanyang ginagawa. Patuloy na hinigpitan ni Beerus ang kanyang hawak kay Goten. Ngunit hindi man lamang natinag si Goten. Pagkatapos, may isang tinig na biglang umalangaw-ngaw sa kanyang isipan. Goten, naririnig mo ba ako? Nanlaki ang kanyang mga mata. Papa, muling nagsalita ang tinig. Ako ito, hindi ako namatay. Dinala ako ng sinaunang hari sa ibang dimensyon. Natahimik si Goten habang nakikinig. Makinig kang mabuti. Ang kapangyarihang taglay mo ngayon at ang pagbabagong pinagdadaanan ko rito ay magkaugnay. Nagpatuloy si Goku. Ngunit ito ang pinakamahalagang bagay. Huwag mong dagdagan ang puwersa ng laban. Huwag mong piliting tapusin agad si Beerus. Bakit? Dahil habang tumitindi ang presyon ng Hawkeye Energy, mas bumibilis ang pagdating ng Pharaoh sa mundong ito. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Goten ang lahat. Ngunit habang nangyayari iyon, malakas na tumawa si Beerus. Tapos na ang oras mo, Goten. Lalong lumakas ang kanyang enerhiya. Ito na ang iyong wakas. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kapangyarihan at pinasabog ang Hawkeye Energy habang hawak-hawak si Goten. Isang napakalakas na pagsabog ang naganap. Hello guys, may kaunting katanungan lang ako.
Ano ang magiging epekto kapag tuluyan ng makawala ang sinaunang hari, ang ninuno ni Beerus at Champa? Ano kaya ang nangyari kay Goten pagkatapos ng malakas na pagsabog? At higit sa lahat, gaano nga ba kalakas ang kapangyarihang ibinigay ng pinakaunang hari ng mga Saiyan kay Goku? Ibahagi ninyo sa comment section ang inyong mga teorya at hula. Gusto kong malaman ang inyong sariling opinyon tungkol sa mga susunod na mangyayari. Kaya kung gusto nyo pa ng mga ganitong kwento, huwag kalimutang mag-subscribe. Salamat.